Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa power of vision. Then ang mga kalakip po nitong mga topic po is pang-anim na araw na po natin. Una po natin tinalakay is vision give us direction. Pangalawa, vision narrows down our focus. Pangatlo po, vision shapes our identity. Pang-apat, vision give us a strong reason to live. Panglima po, vision builds the future. At ang panghuli naman po, vision ignites undying hope. Then, para naman po sa ating scripture, ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 41, verse 14 po. At ito po ang sabi po sa English po. So, Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the Dong-yun. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Kaya't nagpasugo ang Paraon at ipinatawag si Jose at madali siyang inilabas at sa bilangguan. At nang siya'y makapag-ahit at makapagpalit ng damit, ay pumunta sa Paraon. So yun po yung ating Bible verse po para sa araw na ito po. Then tayo naman po ay dumako po sa ating katuruan po. Una po, vision ignites undying hope. So pag sinabi po natin undying hope, ito po yung hindi po yung namamatay yung pag-asa po natin. Ito po yung pag-asa po natin na palagi po nating kinakamtan po in the future na hindi po siya basta-basta nawawala or namamatay. Kasi yung hope po, kapag tayo po is malapit po sa ating Panginoon Diyos, kung tayo po ay binibigyan na po natin yung buhay po natin sa Kanya, or si Jesus na po ang pinapakilos po natin, yung hope po natin sa Kanya is hindi po yung naging undying po. Then, yung hope po na binibigay po sa atin ni Jesus po is palaging 100% niya po yung binibigay, hindi niya po yung pinagdadamot po para po sa atin po. So, vision ignites undying hope. So, kapag sa pamamagitan din ng vision, nagkakaroon din tayo ng undying hope. Kasi kapag binibigyan tayo ni God ng vision natin in the futures or whatsoever, alam natin yung hope natin na is andun lang siya palagi, nasa tabi lang palagi natin siya kahit anong yung mangyayari. So, pangalawang katuruan po, vision requires excellences. So, ang nare-require din po dito is excellence. Pag sinabi mo excellence is yung kung gaano po ba tayo kagaling po sa isang bagay, kung gaano po ba tayo nagpe-perform sa isang bagay, kung gaano po ba yung ka-excellent po, kung gaano po ba kaayos or kaganda yung ginagawa po natin. So sa vision po, nire-requires po dito yung excellence po kung paano po natin maayos po or may handle yung future po natin or yung vision po natin, mga pangitain po natin through excellence po or through sa kagandahan po. So, pangatlong katuruan naman po, vision becomes reality in due time. So, after the vision, kung vision tayo ng vision sa na binibigyan tayo ng ating Panginoon Diyos na yung vision natin is maganda sa future, they had time or they have become a reality in due time or sa tinatawag natin sa tamang panganahon. Kasi kapag si God na nagbibigay po ng vision po sa atin, it will happen in the future or in our time or now. Pag vinivision po tayo ng ating Panginoon Diyos, hindi po yan na pag vision po tayo ng ating Panginoon Diyos is hindi po yan mangyayari po sa atin. Pero kapag ang ating Panginoon Diyos po ang nagbigay po sa atin ng vision, oh my God, trust in the name of Jesus that it will become true. And then He give it in our time sa tamang oras nga po. So yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.